Sa wakas, napalayas na natin ang babaeng yon. Tawa. Atin na ng buo ang resort na to. Bakit kayo narito? Ang aking mga biyenan na sa loob ng 30 taon ay tinawag akong pabigat at pinagtrabaho ng walang sweldo ay nagbubukas ng champagne. Sa gabing iyon, habang nagdiriwang sila sa penthouse suite, dahil sa wakas ay napaalis na nila ako. Binuksan ko ang pinto kasama ang 4 na bodyguard at isang abogado. Sa gitna ng dilim dahil sa biglaang pagkawala ng kuryente at sa ingay ng fire alarm, inilabas ko ang mga dokumento ng Transfer Certificate of Title. Ang may-ari ng resort na ito ay ako, inay. Isang nakabibinging sigaw ang kumawala mula sa aking biyenan. Anong kalokohan to, baliw ka na ba, babae? Ngunit hindi ako ang baliw. Dahil sa sandaling tinatakan ko ang aming annulment papers, doon din nalantad kung sino ang tunay na may-ari ng 10 bilyong pisong resort na ito. Paano nangyaring ang resort na 30 taon kong pinagtrabahuhan bilang isang simpleng bookkeeper ay naging akin? Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood para maipadala namin dyan ang lahat ng swerte at kaligayahan. Ang mga hagdan ng Palawan Regional Trial Court ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Tumingin si Josefina sa kanyang mga paa habang papalabas ng gusali. Kupas at tuklap na ang dulo ng kanyang luma at sirang sapatos. 30 taon na ang nakalipas. Nang dumating siya sa pamilyang ito, dala ang isang maliit na maleta. Ngayon, isang piraso lang ng papel, ang hawak niya ang pinal na desisyon ng kanilang annulment. Naisip niya, kung paano ako nagsimula, ganoon din pala ako magtatapos. Ang malamig na hangin ng Enero mula sa dagat ng Palawan ay tumagos sa manipis niyang coat. Hindi sinasadyang napayakap si Josefina sa kanyang sarili. Sa 55 taon niyang buhay, ngayon lang niya naramdaman ang ganitong kawalan. Pakiramdam niya'y may malaking butas sa gitna ng kanyang dibdib. Hoy! Isang matinis na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Kahit hindi lumingon, alam na alam niya kung kanino ang boses na iyon. 30 taon na niyang naririnig ang boses na iyon, sapat na para mamanhid ang kanyang mga tainga. Ang kanyang biyenang babae, si Consolacion Conching Santos, ay nakatayo sa itaas ng hagdan. Sa edad na 80, hindi mo aakalaing ganoon pa rin katuwid ang kanyang tindig na may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Humarap ka rito, babae ka, titingnan ko ang pagmumukha mo sa huling pagkakataon. Dahan-dahang humarap si Josefina. Sa tabi ni Aling Conching ay ang kanyang asawa si Eduardo Eddie Santos na nakakrus ang mga braso. Sa likod nila ay ang aking asawa si Ramon at ang kapatid nitong si Maricel. Ang mga taong tinawag niyang pamilya ay nakahanay na parang maghahatid sa kanya sa bitayan. Bumaba ng isang baitang si Aling Conching at nagsalita. 55 taon ka na sa mundo, anong napundar mo? Isang pirasong papel lang, di ba? Dahil doon, humagikgik ang hipag niyang si Maricel. Hindi umimik si Josefina. Matagal na niyang natutunan na kapag sumagot siya, mas matinding insulto lang ang ibabalik sa kanya. Humakbang pasulong ang kanyang biyenang lalaki. Sa edad na 82, malaki pa rin ang kanyang pangangatawan. At ang anino nito'y tumakip kay Josefina. 30 taon ka naming pinakinabangan kaya bawi na kami. Ngayon may mapupuntahan ka ba? Nanginginig ang mga kamay ni Josefina. Namuti ang mga buko ng kanyang daliri sa higpit ng pagkakahawak sa dokumento. Ngunit walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha. 30 taon niyang sinanay ang sarili na itago ang kanyang nararamdaman. Inay Itay, maraming salamat po sa lahat. Yumuko si Josefina, isang pagbati na nakasanayan na niya. Nakita ito ng kanyang biyenan at umirap. Salamat, dumating kang walang dala, aalis kang walang dala. Anong ipinagpapasalamat mo? Ang asawa niyang si Ramon ay hindi nagsalita hanggang sa huli. Nang sulyapan siya ni Josefina, nakatayo ito sa likod ng kanyang ina na parang nagtatago, umiiwas sa kanyang tingin. Nasaan na ang lalaking magiliw na humahawak sa kanyang kamay noong bagong kasal pa lang sila, napangiti ng mapait si Josefina. Sige na, lumayas ka na. Huwag ka nang magpapakita sa amin.
Ang huling salita ng kanyang biyenan ay tinangay ng hangin ng Palawan. Hindi na sumagot si Josefina at nagsimulang bumaba ng hagdan. Isa, dalawa, tatlong baitang. Narinig niya ang tawanan ng kanyang mga biyenan sa likod, ngunit hindi na siya lumingon pa. Pagkalabas niya ng gusali, sandaling huminto si Josefina. Wala siyang mapupuntahan. Sa kanyang bulsa, mayroon lamang siyang 2,000 piso at ang laman ng kanyang bank account ay hindi aabot sa 1,000. 30 taon siyang nagtrabaho bilang bookkeeper sa resort, ngunit ni minsan ay hindi siya nakatanggap ng sweldo. Para sa kanyang mga biyenan, natural lang iyon. Pamilya naman tayo, sabi nila. Manugang ka. Tumingala si Josefina sa langit. Kulay abo ito at tila malapit ng umulan. Wala siyang dalang pamalit na damit kung sakaling mabasa siya. Sa pag-iisip nito, bigla siyang natawa. Isang tawang mapakla. At sa sandaling iyon, "Kayo po ba si Ginang Josefina Vargas?" Isang di pamilyar na boses ang nagpatalikod sa kanya. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng plansadong itim na suit ang nakatayo roon. Hawak niya ang isang leather na briefcase at ang kanyang ekspresyon ay formal ngunit may bahid ng kaba. Sino po sila? Umatras ng isang hakbang si Josefina. Baka inutusan ito ng kanyang mga biyenan. O baka naman isa sa mga pinagkakautangan ng asawa niya. Kamakailan lang niya nalaman na may 15 milyong pisong utang sa sugal si Ramon na nakapangalan sa kanya. Ako po si Attorney Carlos De Leon mula sa De Leon Law Offices. Inabot ng lalaki ang kanyang business card. Tinanggap ito ni Josefina, ngunit nanatili ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Isang abogado. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Nandito po ako para iparating ang huling habilin ni Don Emilio Vargas. Nanlaki ang mga mata ni Josefina. Hindi niya kailanman narinig ang pangalang iyon. Don Emilio Vargas. Sino po yon? Sandaling nag-atubili si Attorney De Leon pagkatapos ay ibinaba ang kanyang boses. Pumanaw po ang Don, 2 buwan noon na ang nakalipas. At sa kanyang huling habilin, itinalaga niya kayo si Ginang Josefina Vargas bilang kanyang tagapagmana. Tulala si Josefina habang nakatingin sa abogado. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Tagapagmana, isang salitang hindi niya kailanman narinig sa buong buhay niya. Sandali lang po, hindi ko po kilala ang taong yan. Bakit ako ang magiging tagapagmana? Ginang Josefina, putol ng abogado sa kanya. Kakaiba ang kislap sa mga mata nito. Si Don Emilio Vargas po ang tunay ninyong ama. Nanghina ang mga tuhod ni Josefina. Nahulog ang hawak niyang dokumento sa sahig. Tinangay ng hangin ang papel, ngunit wala siyang balak na pulutin ito. Tunay na ama sa loob ng 55 taon, ni minsan ay hindi ko narinig ang salitang yan. Sa kanyang pagkabata, habang palipat-lipat sa mga foster home, gabi-gabi niyang isinusubsob ang kanyang mukha sa unan at umiiyak. Bakit nila ako iniwan? Ano ang nagawa kong mali? Akala niya'y habang buhay niyang hindi malalaman ang sagot. Ngunit ngayon sa harap ng korte, isang di kilalang abogado ang nag-aabot sa kanya ng kasagutan. Hindi po ba ito isang scam? Ano po ang motibo ninyo sa akin? Lalo pang umatras si Josefina, nanginginig ang boses. Naiintindihan ko po. Masyadong biglaan ito para sa inyo. Kumuha si Attorney De Leon ng isang sobre mula sa kanyang briefcase. Nandito po sa loob ang isang USB na naglalaman ng voice recording ng Don. Kasama na rin po rito ang resulta ng DNA test, kopya ng huling habilin at listahan ng mga minanang ari-arian. Tanggapin niyo muna po ito. Nasa sa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi pagkatapos ninyong personal na suriin ang lahat. Nanginginig na tinanggap ni Josefina ang sobre. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso sa dulo ng kanyang mga daliri. Hanggang sa kanyang huling sandali, hinahanap po kayo ng Don, dagdag ng abogado. Maaari po ba kayong pumunta sa opisina bukas? Doon po natin pag-usapan ng mas detalyado. Mahigpit na niyakap ni Josefina ang sobre sa kanyang dibdib. Umihip ang malamig na hangin, ngunit ang panginginig ng kanyang katawan ay tila hindi lang dahil sa lamig.
Nagsimulang pumatak ang ulan mula sa langit 12 patak. Tumingala si Josefina, hinahayaang mabasa ng ulan ang kanyang mukha. Pagkatapos ng 55 taon sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong naghahanap sa kanya. Kahit pa pumanaw na ito, lumuha si Josefina. Hindi niya alam kung ito'y dahil sa ulan o sa kanyang mga mata. Kinabukasan ng umaga, nakatayo si Josefina sa harap ng De Leon Law Offices sa Puerto Princesa. Hindi siya nakatulog buong gabi. Nakahiga lang siya sa kama ng isang murang motel, nakatitig sa kisame hanggang sa sumikat ang araw. Paulit-ulit niyang hinawakan at binitawan ang USB na nasa loob ng sobre. Wala siyang lakas ng loob na i-play ito. Pagbukas niya ng pinto ng opisina, naghihintay na si Attorney Carlos De Leon. Mas malumanay na ang kanyang ekspresyon kumpara kahapon. Mabutit nakarating po kayo. Dito po kayo maupo. Maingat na umupo si Josefina sa isang leather na sofa. May mga tumpok ng dokumento sa mesa at sa tabi nito ay isang bukas na laptop. Nakinig po ba kayo sa USB kagabi? Umiling si Josefina. Hindi po. Natakot po ako. Tumango ang abogado, tila naiintindihan siya. Kung ganoon po ako na muna ang magpapaliwanag tungkol sa Don. Pagkatapos po nito, maaari na ninyong pakinggan ang recording. Mahigpit na hinawakan ni Josefina ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Si Don Emilio Vargas po ay isa sa mga nagpasimuno ng turismo rito sa Palawan. 40 taon na ang nakalipas, nagsimula siya sa isang maliit na inn at ngayon ay nagmamay-ari na siya ng isang chain ng mga resort sa buong probinsya. Pumanaw po siya sa simula ng taon dahil sa isang matagal ng karamdaman sa edad na 80. Tahimik na nakikinig si Josefina. Hindi pa rin siya makapaniwala. Noong 23 taong gulang po ang Don nakilala niya ang kanyang unang pag-ibig. Bumaba ng bahagya ang boses ng abogado. Ngunit malaki po ang agwat ng kanilang estado sa buhay. Ang Don ay panganay sa isang mayamang angkan dito sa Palawan habang ang babae ay anak ng isang mahirap na mangingisda. Hindi pumayag ang pamilya ng Don sa kanilang kasal. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Josefina na huhulaan na niya kung saan patungo ang kwento. Naghiwalay po sila at di nagtagal na laman ng babae na buntis siya. Ngunit hindi niya ito sinabi sa Don. Mag-isa niyang ipinanganak ang bata at dahil sa hirap ng buhay, ipinaampon niya ito sa isang bahay ampunan. Namuo ang luha sa mga mata ni Josefina. Hindi siya makapagsalita. Ang batang iyon ay kayo po ginang Josefina Vargas. Itinakip ni Josefina ang kanyang muka gamit ang dalawang kamay. Bahagya siyang nanginig. Isang kwentong hindi niya narinig sa loob ng 55 taon. Hindi niya alam kung bakit siya iniwan, kung sino ang kanyang mga magulang. Naalala niya ang kanyang pagkabata, ang palipat-lipat sa mga foster home at ang pag-iyak gabi-gabi. Hanggang sa makilala niya si Nanay Elena, sa edad na 15 ang salitang pamilya ay para lang sa ibang tao. 20 taon na po ang nakalipas, hinanap kayo ng Don sa tulong ng isang private investigator. Itinaas ni Josefina ang kanyang ulo, namumula ang kanyang mga mata. 20 taon, bakit hindi po siya nagpakita? Isang malungkot na ekspresyon ang gumuhit sa muka ng abogado. Sa panahong iyon, may asawa't anak na po ang Don. Inisip niyang kung bigla siyang magpapakita, guguluhin lang niya ang buhay ninyo. At higit sa lahat, sandaling huminto ang abogado. Nalaman niya kung anong klasing trato ang natatanggap ninyo sa resort ng inyong mga biyenan. Nanlaki ang mga mata ni Josefina. Alam po niya yon. Opo, ilang beses pong pumunta rito sa Palawan ang Don para obserbahan kayo mula sa malayo. Nakita niya kung paano kayo nagtatrabaho mula madaling araw hanggang gabi. Pati na rin ang paghahanda ninyo ng pagkain sa kusina ng mag-isa tuwing Pasko at Bagong Taon. Sumikip ang dibdib ni Josefina. Hindi siya makapaniwalang may isang taong nagmamasid sa kanya. Kaya nagdesisyon po ang Don. Kahit hindi siya personal na makalapit, protektahan niya kayo sa ibang paraan. Naglabas ang abogado ng isang dokumento at inilagay sa mesa.
Itinatagpo ng Don ang isang hiwalay na korporasyon na tinatawag na Vargas Management Incorporated. At sa pangalan ng korporasyong iyon, binili niya ang resort na pinamamahalaan ng inyong mga biyenan. Tiningnan ni Josefina ang dokumento ng may pagtataka. Ang resort po ng mga biyenan ko, pero wala po akong narinig na ganoong kwento. Hindi po alam ng mga biyenan ninyo. Ang alam lang nila isang investment firm ang bumili nito. Hindi na nila sinuri kung sino ang tunay na may-ari. Gulong-gulo ang isip ni Josefina. Ang resort na pinagtrabahuhan niya sa loob ng 30 taon ay pag-aari pala ng kanyang tunay na ama. Nag-invest po ng malaki ang Don sa resort na iyon. Sa kasalukuyan ang halaga nito ay humigit kumulang 10 bilyong piso. Narinig ni Josefina ang ngunit hindi pa rin ito nagsisink in. 10 bilyon isang halagang hindi niya kailanman maiisip siya na hindi nakatanggap ng sweldo sa buong buhay niya. At sa kanyang huling habilin, iniwan niya ang tagubiling ito. Binuklat ng abogado ang kopya ng huling habilin. Sa araw na mapawalang bisa ang kasal ng aking anak na si Josefina o sa kanyang ika-55 kaarawan, alinman ang mauna ilipat ang pagmamay-ari ng resort sa kanya. Kinagat ni Josefina ang kanyang labi. Kahapon ang araw ng finality ng kanyang annulment. At sa susunod na buwan, ang kanyang ika-55 kaarawan. Paano po ang inheritance tax? Naghanda po ang Don ng isang hiwalay na trust fund para dyan. May nakalaan ng 5 bilyong piso para bayaran ang buwis. Hindi nakapagsalita si Josefina. Blanko ang kanyang isip. Gusto na po ba ninyong pakinggan ang voice recording ng Don? Maingat na tanong ng abogado. Nanginginig na sumagot si Josefina. Opo, pakinggan ko po. Pinindot ng abogado ang play button sa laptop. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, isang malalim at paus na boses ang narinig. Josefina, anak. Napigil ni Josefina ang kanyang hininga. Isang boses na ngayon lang niya narinig. Ngunit kakaiba, tila may kumirot sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang pag-iwan ko sa iyo, 55 taon na ang nakalipas ang kasalanan ko habang buhay. Isang amang hindi na protektahan ang sarili niyang anak. Hindi ako humihingi ng tawad, pero sana malaman mo ito. Sandaling naputol ang boses sa recording. Narinig ang isang ubo. Tila ni-record ito habang nakahiga sa higaan ng karamdaman. Walang araw na hindi kita inisip. Alam ko kung paano ka nabuhay, kung gaano ka nahirapan. Patawarin mo ako, Josefina. Ngayon lang ako makakabawi bilang isang ama. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Josefina. Sinubukan niyang pigilan ngunit hindi niya kaya. Ang lahat ng sakit at sama ng loob na inipon niya sa loob ng 55 taon ay sabay-sabay na lumabas. Isabuhay mo ang pangalan mo ng may dignidad. Lahat ng iniwan ng ama mo ay sayo. Natapos ang recording. Ang tanging naririnig sa opisina ay ang hagulgol ni Josefina. Pagkatapos ng mahabang pag-iyak, nagsalita si Josefina. Bakit hindi po siya nagpakita noong nabubuhay pa siya? Basag ang kanyang boses, puno ng hinanakit. Ngunit kasabay nito, mayroon ding pasasalamat. Akala niya'y walang nagmamalasakit sa kanya ngunit hindi pala. Mahinang nagsalita ang abogado. Bago po pumanaw ang Don, may huli siyang sinabi. Itinaas ni Josefina ang kanyang ulo. Pinapasabi niya po ito sa kanyang anak. Mabuhay ka na para sa sarili mo. Huwag ka nang magpapaapi kanino man. Pinunasan ni Josefina ang kanyang luha at tumingin sa labas ng bintana. Ang asul na langit ng Palawan. Pagkatapos ng 55 taon, nagkaroon siya ng isang taong matatawag niyang ama. Kahit wala na ito sa mundo. Ikinuyom ni Josefina ang kanyang kamao. Itay, mabubuhay na po ako para sa sarili ko. Sa parehong oras sa penthouse suite ng Vargas Resort, isang tapon ng champagne ang pumutok. Sa wakas, napalayas na natin siya. Itinaas ni Aling Conching ang kanyang baso ng champagne. Ang kanyang muka ay puno ng kagalakan na para bang isang 30 taong tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Nakaupo ng malalim sa sofa si Mang Eddie na may kasiyahan sa kanyang mukha.
Atin na ng buo ang resort na to, hindi na natin kailangang pakisamahan ang manugang na yon. Humagigik si Maricel habang kumukuha ng isang sandwich. Kuya, di ba ang sarap sa pakiramdam 30 taon tayong nag-alaga ng palamunin? Si Ramon ay nakatayo sa tabi ng bintana, tahimik na nakatingin sa dagat. Madilim ang kanyang ekspresyon, ngunit walang pumansin. Uminom ng isang lagok ng champagne si Aling Conching at masayang nagsalita. Bukas na bukas ipaparenovate ko to. Yung kwarto niya tatanggalin ko lahat pati pader at sa sandaling iyon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa suite. Ano tot brown out? Tumayo si Mang Eddie. Sa kadiliman wala silang makita at nagsimulang tumunog ang fire alarm. Ang matinis na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Sumigaw si Aling Conching. Diyos ko, anong nangyayari? Sa gitna ng dilim bumukas ang pinto ng suite. Isang anino ang lumitaw na babalutan ng pulang ilaw mula sa emergency light sa pasilyo. Isang babaeng nakaitim na coat. Si Josefina. Sa likod niya ay nakatayo ang 4 na bodyguard na nakaitim na suit at si Attorney De Leon. Kinusot ni Aling Conching ang kanyang mga mata at sumigaw. Hoy, Josefina! Anong ginagawa mo rito? Di ba pinalayas na kita kahapon? Hindi sumagot si Josefina. Dahan-dahan siyang pumasok sa suite. Ang tunog ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Hindi ito ang lakad ng isang manugang na 30 taong yumuko. Bumukas ang emergency lights at ang buong silid ay naligo sa pulang ilaw. Lumitaw ang mukha ni Josefina. May bakas pa ng pag-iyak sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tingin ay matatag. Inay Itay, nagsalita si Josefina. Hindi nanginginig ang kanyang boses. 30 taon po tayong nagsama ng maayos. Humakbang si Mang Eddie. Anong sinasabi mo? Anong ginagawa mo rito? Sumenya si Josefina sa abogado. Kumuha si Attorney De Leon ng 2 dokumento mula sa kanyang briefcase at inilagay sa mesa. Ito po ang Transfer Certificate of Title at ito naman po ang eviction notice. Kinuha ni Aling Conching ang mga dokumento. Habang binabasa niya ito, namutla ang kanyang mukha. Ano to? Ang may-ari ng resort ay si Josefina Vargas. Humakbang pasulong si Josefina. Ang may-ari ng resort na ito ay ako, inay. Inagaw ni Mang Eddie ang mga papel. Nanliit ang kanyang mga mata habang binabasa ang nilalaman at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Vargas Management Incorporated. Emilio Vargas. Ano to? Siya po ang tunay kong ama. Ang mga salita ni Josefina ay nagpatigil sa lahat sa suite. 20 taon na po ang nakalipas binili ng aking ama ang resort na ito. Hindi ninyo alam, Itay. Ang akala ninyo isang investment firm lang ang bumili. Nanghina ang mga tuhod ni Mang Eddie. Napaupo siya sa sofa. Sa 82 taon niyang buhay, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong pagkabigla. Sumigaw ng matinis si Aling Conching. Sinungaling. Paano mo magagawa ang ganitong panloloko scam, too? Malamig na tiningnan ni Josefina ang kanyang biyenan. Inay, sa loob ng 30 taon, ano po ang tawag ninyo sa akin? Natahimik si Aling Conching. Walang kwenta. Malas. Palamunin. Araw-araw ko pong naririnig yan. Kahit na gumigising ako ng 4:00 ng umaga para maghanda ng almusal para sa 20 tao. Kahit na 3 araw at gabi akong puyat tuwing Pasko. Bahagyang nanginig ang boses ni Josefina. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi natinag. Pero alam niyo po, inay, dahan-dahang lumapit si Josefina. Ang walang kwentang yon ay may-ari na ngayon ng isang 10 bilyong pisong resort. Nagbago ang anyo ng mukha ni Aling Conching. Isang ekspresyong hindi mo malaman kung galit o takot. Hayop ka, itinaas ni Josefina ang kanyang kamay. Humakbang pasulong ang 4 na bodyguard. Tulungan ninyo silang mag-impake. 2 maleta lang bawat isa ang papayagan. Umiiyak na sumigaw si Maricel. Kuya, anong ginagawa mo? Asawa mo yan. Si Ramon ay nanatiling nakatayo sa tabi ng bintana, hindi makagalaw. Putlang-putla ang kanyang mukha. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit wala siyang sinabi. Sandaling tiningnan ni Josefina ang kanyang asawa
Pagkatapos ay ibinaling ang tingin. Alam niyang wala na siyang aasahan pa. May sasakyang naghihintay sa lobby. Kailangan ninyong umalis ngayong gabi. Pinalibutan ng mga bodyguard ang pamilya Santos. Nagpumigla si Aling Conching habang sumisigaw. 30 taon akong tumira rito. Paano mo? Inay, huling sinabi ni Josefina. 30 taon din po akong tumira rito. Pero ni minsan hindi ko naramdamang ako ang may-ari. Ang sigaw ni Aling Conching ay umalingaw-ngaw hanggang sa pasilyo. Ang papalayong anino ng kanyang mga biyenan habang kinakaladkad ng mga bodyguard ay unti-unting nawala. Naiwan si Josefina sa suite nakatingin sa labas ng bintana. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang takot na nakasanayan niya sa loob ng 30 taon ay naroon pa rin. Ngunit ito pa lang ang simula. Ngayon pa lang ako magsisimula. Ikinuyom ni Josefina ang kanyang kamao. Ang buwan ay sumisikat na sa ibabaw ng dagat ng Palawan. Kinabukasan ng umaga, tinipon ni Josefina ang pamilya Santos sa conference room ng resort. Ang pinalayas na pamilya ay nagpalipas ng gabi sa isang motel sa Puerto Princesa. Buong gabing nagmura si Aling Conching, habang si Mang Eddie naman ay tinawagan ang lahat ng kanyang kakilala ngunit walang sumagot. Nakatulog lang sila pagsapit ng madaling araw, ngunit alas 7 ng umaga tumawag si Josefina. Isang utos na pumunta sa conference room ng alas 9. Inihagis ni Aling Conching ang telepono at sumigaw. Ang kapal ng mukha niya, utusan tayo, yung babaeng sunod-sunuran lang sa loob ng 30 taon. Ngunit umiling si Mang Eddie, kailangan nating pumunta. Kailangan nating alamin ang sitwasyon. Kaya't dumating ang 4 na miyembro ng pamilya Santos sa conference room. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Josefina. Iba na ang kanyang suot kumpara kahapon. Isang eleganteng navy blue suit at maayos na nakapusod ang kanyang buhok. Sa tabi niya ay si Attorney De Leon at isang accountant. Sa mesa may mga laptop at tablet. Umupo si Aling Conching at nagsalita ng pasuplada. Ano to, anong kailangan mo at ganito ka kaeskandalosa? Hindi sumagot si Josefina, sa halip ay kinuha ang isang tablet. Inay, itay, maupo po kayo. May ipapakita po ako. Nanliit ang mga mata ni Mang Eddie. May masama siyang kutob. Binuksan ni Josefina ang tablet. Ang screen nito ay lumitaw sa malaking monitor. Ito po ang bank statement ng operating expenses ng resort sa nakalipas na 15 taon. Ang screen ay napuno ng mga numero. Ang mga deposit at withdrawal ay nakaayos ayon sa PETSA. Itay sa loob po ng 15 taon ang kabuuang halagang lumabas sa account na ito ay 50 milyong piso. Nanigas ang mukha ni Mang Eddie. Ginamit yan sa operations. Anong problema doon? Operations po ba? Inilipat ni Josefina ang screen. Isang bagong dokumento ang lumitaw. Ito po ang totoong listahan ng mga gastusin sa operation sa parehong panahon. Sahod, maintenance supplies, pagkain, repairs. Kahit pagsamahin po lahat, hindi pa rin tumutugma sa 50 milyong nawala. Natahimik ang conference room. Nagsimulang pagpawisan ang noo ni Mang Eddie. Kaya't sinubaybayan po namin kung saan napunta ang 50 milyong iyon. Muling inilipat ni Josefina ang screen. Isang kopya ng titulo ng isang property ang lumitaw. Isang condo unit sa Bonifacio Global City. Binili 3 taon na ang nakalipas sa halagang 20 milyon. Ang nakapangalan sa titulo ay isang Miss Patricia Reyes. Nanlaki ang mga mata ni Aling Conching. Pamilyar sa kanya ang pangalang iyon. Itay, sino po si Miss Patricia Reyes? Hindi makasagot si Mang Eddie. Nanginginig ang kanyang mga labi. Kalmadong nagpatuloy si Josefina. Ang babae pong kinakasama ninyo sa loob ng 15 taon. Di po ba? Alam ko po. Tuwing Pasko, kapag bigla kayong nawawala, alam ko po kung saan kayo nagpupunta. Tumayo si Aling Conching. Ano 15 taon kang may kabit? Yumuko si Mang Eddie. Wala siyang maidadahilan. At ginamit mo pa ang pera ng resort para ibili siya ng kondo. Tumaas ang boses ni Aling Conching. Sinugod niya ng suntok si Mang Eddie. Hayop kang, matanda ka.
Wala ka na sa katinuan, 80 anyos ka na tong kalokohan mo. Itinaas ni Josefina ang kanyang kamay para pigilan ito. Inay, sandali lang po. Hindi pa po tayo tapos. Humihingal na bumalik sa upuan si Aling Conching. Minanipula ni Josefina ang tablet. Isang bagong screen ang lumitaw. Ito po ang listahan ng mga ginastos sa corporate credit card. Nakapangalan po sa inyo, Inay. Namutla ang muka ni Aling Conching. Sa nakalipas na 5 taon, ang kabuuang ginastos ninyo ay 10 milyong piso. Mga luxury brand sa Greenbelt duty-free mga golf club. Lahat po para sa personal na gamit. Ipinakita ni Josefina ang mga larawan ng resibo. Mga mamahaling bag relo o damit makeup, walang katapusang listahan ng shopping. Inay, embezzlement po ito. Ginamit ninyo ang pera ng kumpanya para sa sarili ninyo. Sumigaw si Aling Conching. Embezzlement. Ako ang reyna ng resort na to, pera ko ginagastos ko. Anong problema doon? Reyna po kayo. Malamig na ngumiti si Josefina. Inay, ang resort na ito ay pag-aari ng aking ama sa loob ng 20 taon. Kayo po ay tagapamahala lang, hindi may-ari. Ngunit ginastos ninyo ang pera ng may-ari, kaya't embezzlement po talaga yan. Napanganga si Aling Conching. Wala siyang masabi. Ibinaling ni Josefina ang kanyang tingin. Nakayuko si Maricel. Maricel, may sasabihin ka rin, di ba? Nagulat si Maricel. Ako wala. Alam kong umutang ka ng 5 milyon sa Bombay, di ba? Namuti ang mukha ni Maricel. Para mabayaran ang interes niyan, humingi ka ng pera kay Inay. 5 milyon din. Ipinakita ni Josefina ang bank transaction sa screen. Malinaw na nakasaad ang perang pumasok sa account ni Maricel. Alam mo ba kung saan galing ang perang yan? Galing yan sa operating funds ng resort na kinuha ni Inay para sa'yo. Nagsimulang umiyak si Maricel. Hindi ko alam. Akala ko bigay lang ni Mama. Hindi mo alam. Napabuntong hininga si Josefina. Maricel, 30 taon din akong maraming hindi alam sa bahay na to. Pero ang hindi pagkaalam ay hindi nangangahulugang wala kang kasalanan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Sa huli tiningnan ni Josefina ang kanyang asawang si Ramon. Mula nang magsimula ang pulong, hindi pa siya nagsasalita. Nakayuko lang siya nakatingin sa mesa. Mahal, tawag ni Josefina. Dahan-dahang itinaas ni Ramon ang kanyang ulo. Namumula ang kanyang mga mata. Kailangan din nating pag-usapan ang sayo. Nagpakita si Josefina ng bagong screen. Isang loan document. 15 milyong piso. Utang na nakapangalan sa akin. Napayuko si Ramon. Hindi ako umutang ng perang yan. Pero bakit nakapangalan sa akin? Kinagat ni Ramon ang kanyang labi, ngunit walang lumabas na salita. 10 taon na ang nakalipas noong nalugi ang negosyo mo, naaalala mo ba na kinuha mo ang sedula at mga ID ko? Nagsimulang manginig ang boses ni Josefina hindi dahil sa galit kundi sa pagkadismaya. Ang utang na yon ay lumobo at naging 15 milyon. Ang interes ay parang yelo na gumugulong sa snow. Mahinang bumulong si Ramon. Sorry, mapait na ngumiti si Josefina. Akala mo ba sapat na yan 30 taon? Yan lang ang naririnig ko. Sorry, pero walang nagbago. Muling inilipat ni Josefina ang screen. Isang screenshot ng mga text message ang lumitaw. Alam mo ba kung ano to? Nagbago ang kulay ng mukha ni Ramon. Ito ang mga text message na ipinadala mo sa front desk staff ng resort. 12 taon na. Ang screen ay puno ng mga mensaheng karaniwang ipinapadala ng magkasintahan. Hindi ito binasa ng malakas ni Josefina. Tiningnan ni Aling Conching ang kanyang anak. Ramon, totoo ba to? Hindi sumagot si Ramon. Ang kanyang katahimikan ang sagot. Matagal na tiningnan ni Josefina ang kanyang asawa. Ang lalaking humawak ng mahigpit sa kanyang kamay noong araw ng kanilang kasal. Ang lalaking nagsasabing, okay lang yan, kapag nahihirapan siya. Kailan siya naging ganito, nilunok ni Josefina ang kanyang luha. Ayaw na niyang umiyak. Ayaw na niyang magpakita ng kahinaan sa harap ng mga taong ito. So ito ang summary.
Sabi ni Josefina habang inaayos ang screen. Itay embezzlement 50 milyon. Inay embezzlement at personal na paggamit ng pondo 10 milyon. Maricel paggamit ng pera ng pamilya 5 milyon. At ikaw, tiningnan ni Josefina nang diretso ang kanyang asawa, utang sa sugal na nakapangalan sa akin 15 milyon at 12 taong pagtataksil. Natahimik ang conference room. Walang nangahas na tumutol. Dahan-dahang nagsalita si Mang Eddie. So, anong gusto mong mangyari? Ididemanda mo kami. Umiling si Josefina. Hindi pa po sa ngayon. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon. Nanlaki ang mga mata ng pamilya Santos. Ang kabuuan ng lahat ng ito ay 80 milyong piso. Pagbawi sa ninakaw na pera pagbayad sa mga luxury items sa utang sa Bombay at danyos para sa akin na 3 milyon. Inilapag ni Josefina ang isang dokumento sa mesa. Isang payment plan. Kung ibebenta ninyo ang kondo ng kabit ni Itay, may 20 milyon. Ang villa sa Tagaytay, 15 milyon. Ang mga ipon at insurance, 10 milyon. 45 milyon na yan. Kinuha ni Mang Eddie ang papel, nanginginig ang mga kamay. Paano ang natitirang 35 milyon? Magtatrabaho po kayo, kalmadong sabi ni Josefina. Dito po sa resort. Bibigyan ko po kayo ng magagaang na trabaho na kaya ng inyong kalusugan. Ganoon din po kayo, Inay, at ikaw, Maricel. Tumayo si Aling Conching. Ano, magtatrabaho kami rito sa ilalim mo? Tahimik na sumagot si Josefina. Kung ayaw ninyo, idedemanda ko at idedemanda ko po kayo. Kriminal na kaso po ang embezzlement. Maaari po kayong makulong. Natahimik si Aling Conching. Wala na siyang masabi. Tumayo si Josefina. Isang linggo, pag-isipan ninyo. Papalabas na sana si Josefina nang sandali siyang huminto. Hindi siya lumingon at nagsalita. Naaalala ko po lahat ng sinabi ninyo sa akin sa loob ng 30 taon, Inay. Walang kwenta, malas palamunin. Bumaba ang tono ng boses ni Josefina. Pero alam niyo po, Inay, ang walang kwentang anyon ay nakatayo rito ngayon at kayo naman po ay kailangang magmakaawa sa akin para sa trabaho. Ang buhay nga naman puno ng kabalintunaan. Isinara ni Josefina ang pinto. Naiwan sa loob ang wasak na pamilya Santos. Habang naglalakad sa pasilyo, basa ang mga mata ni Josefina. Hindi siya masaya. 30 taon silang nagsama. Pamilya ang turing niya sa kanila. Ngunit ngayon, alam na niya. Para sa kanila, hindi siya kailanman naging pamilya. Tumingin si Josefina sa labas ng bintana. Kumikinang ang dagat ng Palawan sa sikat ng araw. Kailangan ko na talagang putulin ang ugnayan. Pinunasan ni Josefina ang kanyang luha at nagpatuloy sa paglakad. Kinabukasan, matapos bigyan ng 1 linggong palugit ang mga biyenan, bumalik si Josefina sa trabaho sa resort. 30 taon siyang nagtrabaho bilang bookkeeper, ngunit ngayon ang kanyang pagpasok ay bilang isang may-ari. Yumuko ang mga empleyado bilang pagbati at medyo alanganing ngumiti si Josefina. Hindi pa siya sanay. Habang sinusuri ang mga dokumento sa opisina, hindi maalis ni Josefina ang kakaibang kaba. Alam niyang hindi basta-basta susuko ang kanyang mga biyenan. 30 taon silang magkasama, kaya't kilalang-kilala niya ang kanilang ugali. Ang kutob niyang iyon ay nagkatotoo pagkaraan ng 3 araw. Gabi na noon at pababa na si Josefina sa lobby para umuwi. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Attorney De Leon. Ginang Josefina, nakita niyo na po ba ang balita sa internet? Hindi po. Bakit, ano pong meron? Tingnan niyo po agad. Papunta na rin po ako dyan. Naputol ang tawag. Kinakabahang binuksan ni Josefina ang browser sa kanyang telepono. Tinype niya ang kanyang pangalan. Sa headline pa lang ng balitang lumabas, tila hihimatayin si Josefina. Babaeng galing sa foster home, inakusahan ng panloloko sa pagmamana ng bilyonaryong taga-Palawan. Peking DNA test, ginamit. Para makuha ang 10 bilyong pisong resort. Huling habilin, posibleng peke. Pulisya hiniling na mag-imbestiga. Binuksan niya ang artikulo. Ayon dito,
isang hindi nagpakilalang source ang nagsampa ng reklamo sa pulisya. Ang aligasyon peke ang huling habilin at minanipula ang resulta ng DNA test. May kasama pang larawan ni Josefina sa artikulo. Kinunan kahapon sa harap ng resort. Tila may kumuha ng palihim. Nanginginig ang kamay ni Josefina. Binuksan niya ang comment section. Bumuhos ang masasakit na salita. Babaeng lumaki sa ampunan nagpapanggap na mayaman, hahaha. Manloloko, paano makakamana ng 10 bilyon yan? Tingnan mo pa lang yung muka-muka ng manloloko. Ibinaba ni Josefina ang telepono. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Sa parehong oras sa isang motel sa Puerto Princesa, nagpupulong ang pamilya Santos. Si Aling Conching ay nakangiti habang nakatingin sa kanyang telepono. Magaling talaga si Mr. Reyes. Ipinakalat lang sa media, lumabas agad ang balita. Tumango si Mang Eddie. Tinawagan ko na rin ang mga dati kong koneksyon. Bukas, mas malaki pa ang sasabog. Humagigik si Maricel. Ano na kayang gagawin ni ate ngayon? Stamped na siyang manloloko. Ibinaba ni Aling Conching ang telepono at nagsalita. Simula pa lang to. Gumagawa na si Mr. Reyes ng peking DNA test result at peking huling habilin. Pag yan ang lumabas tapos na siya. Si Ramon na nakaupo sa isang sulok ay maingat na nagsalita. Inay, hindi po ba sobra na, to? Paano kung totoong anak siya? Tiningnan siya ng masama ng ina. Manahimik ka. Anong karapatan mong kampihan siya? Isang lalaking 12 taong ng babae at ibinaon pa sa utang ang asawa. Natahimik si Ramon. Tumingin si Aling Conching sa labas ng bintana at bumulong. 30 taon ko siyang pinalaki, tapos ganito ang igaganti niya. Palalayasin ako. Hindi ako papayag ng ganun-ganun lang. Kinabukasan ng umaga, lalong lumala ang sitwasyon. Pagdating ni Josefina sa harap ng resort, natigilan siya sa kanyang nakita. 12 ng tao ang nagtitipon sa gate, may hawak na mga placard. Manloloko, lumabas ka! Ibalik ang resort. Ilantad ang katotohanan. Halatang mga bayarang relihista. Sa tabi nila maraming vloggers na may dalang kamera. Pagbaba ni Josefina sa sasakyan, dinumog siya. Ayan na siya, yung babae. Sunod-sunod ang flash ng kamera, halos idikit na sa kanyang mukha. Ginang Josefina, totoo po bang pineke ninyo ang huling habilin? Ano po ang masasabi ninyo sa aligasyong minanipula ang DNA test? Paano ninyo nakuha ang 10 bilyong pisong resort? Hindi makapagsalita si Josefina. Blanko ang kanyang isip. Sigawan sa paligid, walang tigil na flash ng kamera. At sa sandaling iyon, may lumipad mula sa mga tao. Plak isang itlog ang tumama sa dibdib ng kanyang suit. Pumutok ang pula ng itlog at dumaloy sa kanyang damit. Natigilan si Josefina. Dumaloy ang itlog hanggang sa kanyang kamay, ngunit hindi siya makagalaw. Manloloko, manloloko, sigawan ng mga tao. May bumato na naman ng itlog. Sa balikat naman niya tumama. Huli nang dumating ang mga bodyguard para palibutan siya. Habang pinapasok siya sa resort, bumuhos-buhos ang luha mula sa kanyang mga mata. 30 taon siyang nagtiis sa mga biyenan niya nang hindi umiiyak. Nagtimpi siya nang malaman ang pagtataksil ng kanyang asawa. Ngunit ngayon na tinatawag siyang manloloko ng mga taong hindi niya kilala, gumuho ang kanyang mundo. Pagdating sa opisina, napaupo na lang si Josefina sa upuan, hindi na nag-abalang magpalit ng damit. Walang tigil ang pagring ng kanyang telepono. Tumawag ang isang supplier. Pasensya na po, Ma'am Josefina. Gusto po sana naming i-hold muna ang kontrata hanggang maayos ang sitwasyon. Ito ang una. Makalipas ang 1 oras, tumawag ang pangalawa. Kami rin po ititigil muna namin ang transaksyon dahil po sa issue sa image. Pagsapit ng hapon, ang pangatlo ay nag-cancel na rin ng kontrata. Tumawag din ang front desk. Ilang bisita na raw ang humihingi ng refund. Nabahala raw sila sa balita. Tumingin si Josefina sa labas. Nandoon pa rin ang mga raliista at vloggers. Pumasok si Attorney De Leon sa opisina. Ginang Josefina, okay lang po ba kayo? Umiling si Josefina. Hindi ako okay. Hindi ko na alam ang gagawin ko.
Umupo ang abogado sa tabi niya. Mukhang kumuha ng fixer ang mga biyenan ninyo. Isang kilalang fixer dito sa Palawan si Mr. Reyes. Magaling yan sa paggawa ng pekeng dokumento at pagmamanipula ng opinyon ng publiko. Napapikit si Josefina. Hindi ba sapat na patunayan kung ako ang tunay na anak, may DNA test naman at notaryado ang huling habilin? Ang problema po ay ang opinyon ng publiko. Buntong hininga ng abogado. Tinanggap na ng mga tao ang alegasyon bilang katotohanan. Mabilis kumalat ang kasinungalingan pero matagal bago lumabas ang totoo. Yumuko si Josefina, ikinuyom ang kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Wala akong kakampi. 30 taon siyang mag-isa sa poder ng mga biyenan niya at ngayon mag-isa pa rin siya. Kahit may iniwan ang kanyang ama, kahit nasa panig niya ang katotohanan, walang naniniwala. Bigla siyang pinanghinaan ng loob. Matalo na naman ba ako? Babalik na naman ba ako sa pagiging pulubi? Para siyang bumabalik sa dati. Parang nalulunod sa kumunoy na hindi niya matakasan. Nanginginig na kinuha niya ang telepono. Aaktuwain na sana niyang tawagan ang kanyang foster mother si Nanay Elena, ngunit nag-alinlangan siya. Ayaw niyang makita siya sa ganitong kalagayan. Ginang Josefina, mahinang sabi ng abogado. Huwag po kayong susuko. Lalabas din po ang katotohanan. Itinaas ni Josefina ang kanyang ulo na mumula ang mga mata. Attorney, mananalo po ba talaga ako? Sasagot na sana ang abogado nang tumunog ang telepono ni Josefina. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Tita, si Miguel po ito. Nanlaki ang mga mata ni Josefina, si Miguel. Ang pamangkin niyang naulila, 25 taon na ang nakalipas na palihim niyang inalagaan. Miguel, bakit? Napanood ko po sa balita. Papunta na po ako diyan sa Palawan. Matatag ang boses ni Miguel. Tita, may ebidensya po ako. 5 taon ko pong inipon. Mananalo po tayo dito. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Josefina. Anong ebidensya? Ipapakita ko po sa inyo pagdating ko. Darating po ako ngayong gabi. Maghintay po kayo. Naputol ang tawag. Mahigpit na hinawakan ni Josefina ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit ngayong hindi na dahil sa takot. Baka hindi ako nag-iisa. Tumingin si Josefina sa labas. Palubog na ang araw. Dumarating na ang dilim, ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, may isang maliit na apoy na nagsimulang umalab. Konti na lang tiisin mo. Pinunasan ni Josefina ang kanyang luha at tumayo. Gabi na at nag-iisa si Josefina sa opisina ng resort. Madilim na sa labas at nagsiuwian na rin ang mga raliista sa gate. Ngunit hindi makauwi si Josefina. Wala siyang tahanan. Ang bahay ng kanyang mga biyenan na tinirhan niya sa loob ng 30 taon ay hindi na kanya. Pansamantala siyang tumutuloy sa isang staff room sa resort, ngunit hindi rin siya komportable roon. Sa kanyang mesa, nakakalat ang mga printout ng masasakit na balita tungkol sa kanya. Tinitigan niya ito saglit pagkatapos ay itinapon sa basurahan. Tumingin siya sa orasan. 9:00 na ng gabi. Sabi ni Miguel, darating siya ngayong gabi. Miguel. Ang pangalang iyon ay nagbalik sa kanya sa mga alaala ng 25 taon na ang nakalipas. Ang kuya ng kanyang asawa, si Mario, ay mas matanda ng 9 na taon kay Ramon. Ang asawa nito na sakitin ay pumanaw di nagtagal matapos isilang si Miguel at mag-isang pinalaki ni Mario ang kanyang anak. Ngunit noong 7 taong gulang si Miguel na aksidente sa sasakyan si Mario at pumanaw rin. Ang batang biglang naulila ay hindi pinansin ng pamilya Santos. Diretsahang sinabi ni Aling Conching, malas ang nanay niyan kaya maagang namatay. Bakit natin aalagaan ang anak niya? Umiling din si Mang Eddie, ipadala yan sa ampunan. Wala tayong pera para dyan. Nadurog ang puso ni Josefina nang marinig iyon. Isang 7 taong gulang na bata. Naulila sa parehong magulang hindi man lang makaiyak ng maayos.
Gabi ring iyon, hinawakan ni Josefina ang kamay ni Miguel. Miguel, andito si tita. Okay lang yan. At doon nagsimula ang lahat. Palihim niyang inalagaan si Miguel malayo sa mga mata ng kanyang biyenan. Pinapakain niya ito ng patago, binibilhan ng gamit sa eskwela, inaasikaso ang mga school project. Pagkatapos ng selebrasyon tuwing Pasko, pupunta siya sa kwarto ni Miguel para kumustahin at kumutan ito. Noong mag-high school si Miguel, ipinadala siya ni Aling Conching sa isang boarding school sa malayo. Kahit noon, palihim pa rin siyang nagpapadala ng baon. Nang magkolehiyo si Miguel at nang pumasok sa law school si Josefina, ang sumagot sa kanyang pag-aaral gamit ang lahat ng kanyang naipon. At sa huli naging abogado si Miguel. 5 taon na ang nakalipas, nagsimula siyang magtrabaho sa Maynila at unti-unting nawala ang kanilang komunikasyon. Hindi nagdamdam si Josefina. Sapat nang malaman niyang maayos ang kanyang kalagayan. Ngunit ngayon, babalik daw ang batang iyon. Tok-tok! Isang katok ang nagpalingon kay Josefina. Bumukas ang pinto at isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Isang binatang nasa early 30s. Nakasuot ng maayos na suit at salamin, may dalang briefcase. Tita, tumayo si Josefina. Hindi siya makapaniwalang ang binatang nasa harapan niya ay ang 7 taong gulang na batang iyon. Miguel! Lumapit si Miguel. Ang tangkad na niya. Mas matangkad pa sa kanya ng isang ulo. Pasensya na po, na late ako. Na-delay po ang flight. Hindi makapagsalita si Josefina. Tinitigan lang niya ang mukha ni Miguel. Tita, napanood ko po lahat sa balita. Sabi ni Miguel, mababa ang boses. Si Lola po ang may gawa nito. No, ganyan na sila dati pa. Pinilit ni Josefina na ngumiti. Okay lang ako, Miguel. Sanay na ako sa ganito. Hindi po dapat kayo masanay. Mariing sabi ni Miguel. 30 taon na po kayong nagtitiis. Oras na po para tapusin to. Tiningnan ni Josefina ang mga mata ni Miguel. Hindi na ito ang mga matang umiiyak noong 7 taong gulang pa lang siya. Matatag at determinado ang kanyang tingin. Miguel, sabi mo may ebidensya ka. Binuksan ni Miguel ang kanyang briefcase. Inilabas niya ang isang makapal na sobre at inilagay sa mesa. 5 taon na po ang nakalipas nang maging abogado ako, nangako po ako sa sarili ko. Sabi ni Miguel habang binubuksan ang sobre. Na darating ang araw na tutulungan ko si tita. Kaya nag-ipon po ako ng ebidensya. Sa loob ng 5 taon, mula sa sobre lumabas ang mga dokumento, USB at mga litrato. Una, ito po ang recording ng pag-uusap ni Lola at ng fixer kung saan inuutusan niya itong pekein ang mga dokumento. Itinaas ni Miguel ang isang USB. Paano mo nakuha to? May kakilala po ako sa opisina ng fixer na si Mr. Reyes. Kaklase ko po sa law school, doon siya nagtrabaho dati. Siya po ang nag-record. Tiningnan ni Josefina ang USB, hindi makapaniwala. Inilabas ni Miguel ang sunod na dokumento. Pangalawa, ito po ang orihinal na kopya ng ledger book ng embezzlement ni Lolo. Kinopya ko po ito dati mula sa bodega ng resort. Sa bodega. Opo. Noong Pasko, habang kunwari ay tinutulungan ko kayo, palihim ko po itong kinopya. Alam ko po kasing doble ang libro de kwenta ni Lolo. Nanginginig ang kamay ni Josefina. Hindi niya alam na ganito pala kalayo ang narating ng paghahanda ni Miguel. Pangatlo po, inilabas ni Miguel ang mga bank statement. Ito po ang record ng perang ipinapadala ni Lolo sa kabit niya. Nakalista po lahat ng monthly transfers. Tiningnan ni Josefina ang mga dokumento isa-isa, nakaayos-ayon sa petsa at halaga. Halatang pinaghirapan ito sa loob ng 5 taon. At ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Inilabas ni Miguel ang isang maliit na voice recorder. Ano yan? 30 taon ng recordings. Nanlaki ang mga mata ni Josefina. Mula po pagkabata tuwing Pasko, palihim ko pong nirecord ang mga sinatabi ni Lola sa inyo. Nanginig ang boses ni Miguel. Yung paggising nyo ng alas 4 ng umaga para magluto para sa 20 tao. Yung hindi nyo pagkain para lang maghugas ng plato. Yung mga mura ni Lola.
Lahat po ni record ko. Tinitigan ni Josefina ang recorder, kinagat ang labi. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Miguel, bakit mo ginawa to? Tita, hinawakan ni Miguel ang kamay ni Josefina. Noong 7 taong gulang po ako namatay ang mga magulang ko. Gusto po akong itapon ni Lola. Naaalala niyo po? Tumango si Josefina. Hinawakan niyo po ang kamay ko. Sabi niyo, okay lang andito si tita. Namula ang mga mata ni Miguel. Ang isang salitang yun po ang nagligtas sa akin. Mula noon nangako po ako na balang araw tutulungan ko si tita. Hindi na napigilan ni Josefina. Bumuhos ang luha sa kanyang mga pisngi. Miguel, ang perang palihim ninyong ipinapadala ang ginamit ko po para makapagtapos ng law school. Dahil doon naging abogado po ako. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang kamay ni Josefina. Naging abogado po ako para sa inyo, tita. Ngayon, ako na po ang lalaban. Napahagulgol si Josefina. Ang lahat ng sakit-lungkot at pag-iisa na tiniis niya sa loob ng 30 taon ay sabay-sabay na lumabas. Hindi ko akalain na babalik ka ng ganito kalaki. Niyakap ni Miguel si Josefina. Tita, hindi na po kayo nag-iisa. Andito na po ako. Niyakap ni Josefina ang likod ni Miguel at umiyak ng matagal. Ilang sandali ang lumipas, pinunasan ni Josefina ang kanyang luha at nagtanong, Miguel, sa mga ebidensyang tumananalo ba talaga tayo? Tumango si Miguel. Magpapatawag po tayo ng press conference. Sa harap ng lahat ng media, ilalabas po natin ang katotohanan. Press conference. Opo, masama po ang tingin ng publiko sa inyo ngayon. Para mabago yon, kailangan nating maglabas ng matibay na ebidensya. Inayos ni Miguel ang mga dokumento. Ang recording ng fixer, ang ledger ng embezzlement, ang recordings ng pang-aabuso. Kapag pinatugtog natin lahat, yan babaliktad ang sitwasyon. At ako po tatayo bilang testigo. Tiningnan ni Josefina si Miguel. Testigo. Opo, sasabihin ko po lahat kung paano kayo nabuhay sa loob ng 30 taon. Matatag ang tingin ni Miguel. Tita, huwag na po kayong magtago. Lumaban po kayo ng may dignidad. Nandito lang po ako sa tabi ninyo. Matagal na tiningnan ni Josefina si Miguel. Ang batang umiiyak noon ay isa ng matipunong lalaki na handang ipagtanggol siya. Pinunasan ni Josefina ang kanyang luha at tumango. Sige, gawin natin. Ngumiti si Miguel. Tita, gutom na po ako. Gusto ko pong matikman ulit ang luto ninyo. Napatawa si Josefina. Isang tawang may halong luha. Sige, ipagluluto kita. Anong gusto mo? Sinigang po. Yung palihim ninyong niluluto para sa akin dati. Hindi ko pa rin po makalimutan ang lasa. Hinawakan ni Josefina ang kamay ni Miguel at tumayo sila. Sa labas sumisikat ang buwan. Isang buwang nagniningning kahit sa gitna ng dilim. Hindi siya nag-iisa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Josefina ang init sa kanyang puso, pag-asa. Paraw ng press conference. Ang grand ballroom ng resort ay puno ng tao. Dumating ang mga reporter mula sa iba't ibang media outlets sa buong bansa. 12-12 ng kamera ang nakaset up at walang tigil ang flash. May live stream din sa YouTube. Naghihintay si Josefina sa backstage. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Parang sasabog ang kanyang dibdib. Tita, okay lang po kayo? Tanong ni Miguel. Tumango si Josefina ngunit hindi siya makapagsalita. Ito na ang araw. Ang araw na ilalabas niya sa mundo ang katotohanang itinago niya sa loob ng 30 taon. Kailangan niyang isugal ang lahat. Tita? Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Josefina. Nandito lang po ako. Hindi kayo nag-iisa. Tiningnan ni Josefina si Miguel. Ang batang umiiyak noon ay ngayon ang kanyang tagapagtanggol. Huminga ng malalim si Josefina. Tara na. Bumukas ang kurtina. Naglakad si Josefina patungo sa entablado. Bumuhos ang flash ng kamera. Nakakasilaw ngunit diretsong tumingin si Josefina. Sa unahang hilera nakaupo ang pamilya Santos. Si Aling Conching ay nakakrus ang mga braso, may mapanuyang ngiti. Si Mang Eddie ay relax din.
Humahagik-gik si Maricel habang si Ramon lang ang nakayuko. Narinig ni Josefina ang bulong ni Aling Conching sa katabi. Mukhang susuko na. Iyak yan at magmamakaawa. Narinig ito ni Josefina, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumayo siya sa harap ng mikropono. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Josefina Vargas. Natahimik ang lahat. Ilang araw na pong may lumalabas na mga alegasyon laban sa akin. Peke raw ang huling habilin minanipula ang DNA test, niloko ko raw ang lahat para makuha ang mana. Nanginginig ang boses ni Josefina ngunit malinaw. Ngayong araw sasabihin ko po ang katotohanan at magpapakita po ako ng ebidensya. Sumenyas si Josefina at umilaw ang malaking screen. Unang ebidensya. Lumitaw sa screen ang isang audio waveform. Pinindot ang play button. Umalingaw-ngaw sa buong ballroom ang isang recording. Mr. Reyes, pekain mo yung huling habilin. Hindi dapat makuha ng palamuning yon ang mana. Boses ni Aling Conching. Nagbulungan ang mga tao. Nagpatuloy ang recording. Pati yung DNA test, pekain mo. Magkano ba babayaran kita? Hindi pwedeng siya ang tunay na anak. Hinding-hindi. Nagkagulo ang mga reporter. Sabay-sabay na bumaling ang mga kamera sa pamilya Santos. Nanigas ang mukha ni Aling Conching. Nawala ang kanyang kumpiyansa na palitan ng pagkatulala. Nagpatuloy si Josefina. Pangalawang ebidensya. Isang CCTV footage ang lumitaw sa screen. Isang madilim na opisina kung saan may isang lalaking gumagawa ng mga dokumento. Ang video na ito ay nagpapakita kung paano ginawa ng fixer na si Mr. Reyes ang pekeng huling habilin at DNA test result. Sa video kitang-kita si Mr. Reyes na ine-edit ang dokumento sa computer. Nilalagyan ng selyo, kinokopya sa machine. Malinaw ang lahat. Lalong nagbulungan ang mga tao. Nagmamadaling nagsusulat ang mga reporter. Namutla ang mukha ni Mang Eddie. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Pangatlong ebidensya. Huminga ng malalim si Josefina. Ang voice recording ng aking tunay na ama, si Don Emilio Vargas. Isang boses ang narinig mula sa screen. Josefina, anak. Isang malalim at paos na boses. May kasamang ubo, tila ni record sa higaan ng karamdaman. Ang pag-iwan ko sa iyo, 55 taon na ang nakalipas ang kasalanan ko habang buhay. Isang amang hindi naprotektahan ang sarili niyang anak. Hindi ako humihingi ng tawad. Napigil ng lahat ang kanilang hininga. Pero anak kita, Josefina. Ikaw ang tunay kong anak. Kailangang malaman to ng buong mundo. Natapos ang recording. Narinig ang mga buntong hininga mula sa audience. Inilabas ni Josefina ang ika-4 na ebidensya. At panghuli, ito po ang opisyal na DNA test result mula sa National Bureau of Investigation. Lumitaw sa screen ang isang opisyal na dokumento. Resulta ng pagsusuri 70.79% probability of paternity. Ako po at si Don Emilio Vargas ay mag-ama. Tiningnan ni Josefina ang mga reporter. Ito po ang katotohanan. Hindi po ako manloloko. Nagpalakpakan ang mga tao. Itinaas ng mga reporter ang kanilang kamay para magtanong. Sa sandaling iyon umakyat si Miguel sa entablado. Ako po si Attorney Miguel Santos, pamangkin ni Ginang Josefina Vargas at testigo sa araw na ito. Bumaling ang mga kamera kay Miguel. Tumayo siya sa harap ng mikropono. Sa loob po ng 30 taon, personal ko pong nasaksihan kung paano nabuhay ang aking tita. Matatag ang boses ni Miguel. Gumigising po siya ng 4:00 ng umaga tuwing Pasko. Naghahanda ng pagkain para sa mahigit 20 kamag-anak. Pero ni minsan po, hindi siya nakaupo sa hapagkainan na yon. Natahimik ang lahat. Lagi pong sinasabi ng aking lola sa kanya, palamunin, walang kwenta, malas. 30 taon po niyang narinig ang mga salitang yan. Namula ang mga mata ni Miguel. Noong 7 taong gulang po ako, naulila ako. Gusto po akong itapon ng aking lola. Ngunit hinawakan po ng aking tita ang aking kamay. Tiningnan ni Miguel si Josefina. Pinalaki niya po ako ng palihim, pinakain, pinag-aral.
kahit na siya mismo ay walang natatanggap na sweldo. Narinig ang mga paghikbi mula sa audience. Para po makaganti sa kanya, naging abogado po ako. At sa loob ng 5 taon, nag-ipon ako ng ebidensya dahil naniniwala po ako na darating ang araw na tutulungan ko siya. Humarap si Miguel sa audience. Tiningnan niya ng diretso ang pamilya Santos. Lola Lolo, tama na po. 30 taon sapat na po yon. Tumayo si Aling Conching. Gawa-gawa lang yan, lahat pineke yung recording. Nagkagulo ang mga tao. Lumapit ang mga security guard kay Aling Conching. Wala akong sinabing ganyan. Nananaginip lang yan. Nagpumigla si Aling Conching, ngunit wala nang naniwala sa kanya. At sa sandaling iyon bumukas ang pinto sa likod. Pumasok ang 3 pulis. Eduardo Santos, Consolacion Santos, Mr. Reyes, inaanyayahan po namin kayong sumama sa presinto para sa kasong embezzlement at falsification of public documents. Nagbulungan ang mga tao. Sunod-sunod ang flash ng camera. Nanlambot ang tuhod ni Mang Eddie. Ano to? Bakit? Lumapit ang pulis. Base po sa naunang isinampang reklamo, kailangan po kayong sumama. Sa loob ng 1 linggo malalaman kung maglalabas ng warrant of arrest. Napaupo si Aling Conching. Hindi maaari. Hindi maaari. Napahagulgol si Maricel. Si Ramon naman ay nakayukulang walang imik. Pinanood ni Josefina ang eksena. Ang mga taong yumurak sa kanya sa loob ng 30 taon ay bumabagsak. Ngunit hindi siya masaya. Walang tuwa ng paghihiganti. Isang pakiramdam ng kaluwagan lang. Parang isang mabigat na pasanin ang nabunot sa kanyang dibdib. Natapos ang press conference. Bumaba si Josefina sa backstage. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Inalalayan siya ni Miguel. Tita, tapos na po. Nanalo po tayo. Tumango si Josefina, basa ang mga mata. Salamat, Miguel. Wala po yon. Ginawa ko lang po ang dapat. Tumingin si Josefina sa labas ng bintana. Maliwanag ang sikat ng araw. Sa wakas, tapos na. Ang 30 taon ng kadiliman ay nagwakas na at pumapasok na ang liwanag. Gabi ring iyon nagbago ang mga headline. 30 taong inabusong manugang nagtagumpay sa kanyang laban. Ang tunay na peke ang pamilya ng biyenan. Ang madramang pagbabalik ng tunay na tagapagmana. Biyenan na nag-utos na pekein ang dokumento na katakdang arestuhin. Bumaliktad ang opinyon ng publiko. Bumuhos ang suporta para kay Josefina. Umakyat si Josefina sa rooftop ng resort at tiningnan ang dagat. Itay, nagtagumpay po ako. Umihip ang hangin. Parang isang sagot, isang mainit na hangin. Ipinikit ni Josefina ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Lumipas ang 3 araw mula nang matapos ang press conference. Ang opinyon ng publiko ay tuluyan ng pumanig kay Josefina. Sunod-sunod ang mga artikulong sumusuporta sa kanya habang bumuhos naman ang batikos sa kanyang mga biyenan. Ang kanyang biyenang lalaki at babae ay pabalik-balik sa presinto para sa investigasyon. At ang fixer na si Mr. Reyes ay nakakulong na. Unti-unting bumabalik sa normal ang buhay ni Josefina. Nagiging maayos na muli ang operasyon ng resort at 2 sa mga supplier na umayaw ay tumawag para makipag-ayos. Dumarami na rin ang mga bisita. Akala niya tapos na ang lahat. Ngunit nagkamali siya. Isang umaga habang sinusuri ni Josefina ang mga dokumento sa kanyang opisina, biglang may sumigaw mula sa lobby. Josefina, lumabas ka, sabi. Sumilip si Josefina mula sa bintana. May 5 o 6 na lalaki sa lobby. Lahat ay mukhang brusko at magaspang ang boses. Pinipigilan sila ng mga security guard ngunit hindi sila umaatras. Ilabas nyo ang 15 milyon utang yan ng asawa niya sa pangalan niya. Nanigas ang mukha ni Josefina. Ang mga pinagkakautangan ng kanyang asawa. Bumaba si Josefina sa lobby kasama si Miguel at Attorney De Leon. Ano po ito? Kalmadong tanong ni Josefina kahit na kumakabog ang kanyang dibdib. Ang leader ng grupo, isang lalaking nasa mid-40s na may matalas na tingin ay humarap sa kanya. Ikaw si Josefina Vargas.
Di ba umutang sa amin ang asawa mong si Ramon ng 15 milyon? Nakapangalan sa'yo. Hindi po ako ang umutang niyan. Ginamit po ng asawa ko ang pangalan ko nang walang pahintulot. Problema nyo na yan, ngumisi ang lalaki. Sa papel pangalan mo ang nakalagay. Sa'yo kami sisingil. Lumapit si Miguel. Abogado po ako. Ang utang na iyan ay kasalukuyang nasa korte para ipawalang bisa dahil sa identity theft. Kung maniningil kayo sa ilegal na paraan, maaari namin kayong kasuhan. Umirap ang lalaki. Korte. Alam mo ba kung gaano katagal yan? Kailangan namin ng pera ngayon. Itinaas ng lalaki ang kanyang boses. 1 linggo. Kapag hindi nyo binayaran ang 15 milyon, araw-araw kaming babalik dito para guluhin ang negosyo nyo. Sasabihin namin sa lahat ng bisita nyo na baon sa utang ang may-ari nito. Nagbulungan ang mga bisita sa lobby. Namutla ang mga empleyado. Nagtiimbagang si Josefina. Kakabawi pa lang niya sa tiwala ng publiko, heto na naman ang panibagong problema. Inilabas ng mga guard ang mga lalaki. Habang papalabas, sumisigaw pa rin sila. 1 linggo, ihanda niyo ang pera. Nang tumahimik ang labi, napabuntong hininga si Josefina. Bakit hindi matapos-tapos? Hinawakan ni Miguel ang balikat niya. Tita, huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa kaso ng identity theft. Medyo matatagalan pero aayusin ko po. Tumango si Josefina, ngunit mabigat pa rin ang kanyang dibdib. Pagsapit ng tanghali, isa na namang masamang balita ang dumating. Nagmamadaling pumasok si Attorney De Leon sa opisina. Ginang Josefina, may problema po. Ano na naman po mo? Baka sa boses ni Josefina ang pagod. Ang anak po ni Don Emilio, si Emilio Vargas Jr. ay nagsampa ng kaso. Nanlaki ang mga mata ni Josefina. Si Emilio Jr., ang anak ng kanyang ama sa legal na asawa. Ang kanyang half-brother na mas bata sa kanya ng 5 taon. Kaso, anong kaso po? Petition to nullify the will. Hindi raw niya matanggap na may hidden daughter ang kanyang ama. Kino-question niya ang authenticity ng DNA test. Inabot ng abogado ang isang dokumento, isang kopya ng reklamo. Binasa ito ni Josefina, nanginginig ang kamay. Paano niya kukwestiyonin ang resulta mula sa NBI? Sa batas po maaari niya itong gawin. Pwede ninyang i-claim na may procedural error sa pagsusuri o humiling ng panibagong test. Malamang delaying tactic po ito. Napaupo si Josefina. So, ayaw akong kilalanin ng sarili kong kapatid. Maingat na nagsalita ang abogado. Sa pananaw po ni Mr. Vargas Jr., 1 taong bigla na lang sumulpot ang kukuha sa malaking bahagi ng mana. Mahirap po talagang tanggapin. Tumingin si Josefina sa labas. Nagdidilim ang langit. Pagsapit ng hapon, lalong lumala ang sitwasyon. May bagong balita sa internet. Labanan sa mana ng bilyonaryong taga-Palawan, ang hidden daughter laban sa legal na anak. Pamilya Vargas hahatiin ng 10 bilyong pisong mana. Pagiging tunay na anak, muling susuriin. Away sa mana, inaasahang tatagal. May interview pa ni Emilio Jr. sa artikulo. Paano ko tatanggapin bilang kapatid ang 1 taong bigla na lang sumulpot pagkamatay ng ama ko tsaka siya lumitaw para kunin ang mana? Makatarungan ba yon? Ibinaba ni Josefina ang telepono. Hindi ko naman ginusto to. 55 taon niyang hindi nakita ang kanyang ama. Hindi niya alam ang pangalan nito. Ang kanyang ama ang naghahanap sa kanya at ang kanyang ama ang nag-iwan ng mana. Hindi niya ito hiningi. Ngunit pinalalabas ng mundo na siya ang mukhang pera. Dapit hapon na nang tumunog ang telepono ni Josefina. Isang hindi kilalang numero. Pagod na sinagot niya ito. Hello? Kayo po ba si Ginang Josefina Vargas? Mula po ito sa Manila Central Hospital Emergency Room. Tila tumigil ang puso ni Josefina. Nakalista po kayo bilang guardian ni Ginang Elena Cruz. Dinala po siya rito sa EER. Ano po si nanay, anong nangyari? Atake po sa puso. Kasalukuyan po siyang ginagamot. Kailangan po kayong pumunta rito agad. Muntik nang mabitawan ni Josefina ang telepono. Papunta na po ako.
Okay lang po ba siya? Mabubuhay po ba siya? Mahirap pa pong sabihin ngayon, pumunta na lang po kayo agad. Naputol ang tawag. Hindi na nakapag-impake si Josefina, tumakbo siya palabas ng opisina. Nasalubong niya si Miguel. Tita, saan po kayo pupunta? Anong nangyari? Si nanay. Si Nanay Elena inatake. Kailangan kong pumunta sa Maynila. Nanginginig ang boses ni Josefina, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Miguel ang kamay niya. Sasama po ako. Tara na po sa airport. Sa sasakyan, walang tigil sa pagdarasal, si Josefina. Nanay, wag po muna. Hindi ko pa po kayo pwedeng iwan. Si Nanay Elena ang tanging pamilya niya sa mundo. Ang kanyang foster mother na nag-alaga sa kanya na parang tunay na anak mula edad 15 hanggang 25. Kahit noong kasal na siya si Nanay Elena, ang kanyang takbuhan sa tuwing nahihirapan siya. Ang nag-iisang tao na matatawag niyang nanay. Gabi, nalampas 10:00 nang makarating sila sa Maynila. Tumakbo si Josefina papasok ng ospital. Tinanong niya sa nurse kung nasaan si Nanay Elena. Inilipat na po sa ICU. Ikatlong floor po. Tumakbo si Josefina paakyat ng hagdan. Walang panahon para maghintay ng elevator. Pagdating niya sa harap ng ICU, isang doktor ang papalabas. Kayo po ba ang guardian? Opo, ako po ang anak. Kamusta po si nanay? Basag ang boses ni Josefina. Nalagpasan na po niya ang kritikal na yugto. Ngunit kailangan po niya ng masusing pagbabantay at pahinga. Muntik nang mapaupo si Josefina. Inalalayan siya ni Miguel. Pwede po ba siyang bisitahin? Saglit lang po. Pumasok si Josefina sa ICU. Nakahiga si Nanay Elena, may oxygen mask at maraming tubo na nakakabit sa katawan. Tila tumanda ng 10 taon ang 75 anyos na babae. Lumuhod si Josefina sa tabi ng kama. Nanay, dahan-dahang iminulat ni Nanay Elena ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin, ngunit tila nakilala niya si Josefina. Josefina, anak. Mahina ang kanyang boses. Nanay, ako po ito. Si Josefina. Hinawakan ni Josefina ang kamay ni Nanay Elena. Malamig ito. Napanood ko sa balita, hirap na sabi ni Nanay Elena. Ang anak kong, si Josefina, kawawa naman. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Josefina. Nanay, okay lang po ako. Hindi ko po sinabi sa inyo para hindi kayo mag-alala. Sinungaling. Mahinang ngumiti si Nanay Elena. Alam ko kung gaano ka nahirapan. Hindi na napigilan ni Josefina. Humagulgol siya habang hawak ang kamay ng ina. Nanay, dahil po ba sa akin kaya kayo inatake dahil nag-alala kayo? Hindi, mahigpit na hinawakan ni Nanay Elena ang kamay ni Josefina. Mahina ngunit may init. Ang anak ko, nahanap ng ang pangalan niya. Sobrang saya ko, kaya ako naiyak. Yumuko si Josefina at umiyak. Nanay, gumaling po kayo. Hindi ko po kaya pa pag nawala kayo. Hinaplos ni Nanay Elena ang buhok ni Josefina. Huwag kang umiyak, anak. Dapat maging masaya ka na. Mahigpit na hinawakan ni Josefina ang kamay ng ina at nangako. Nanay, mananalo po ako. Tiyak po yon. Paglabas ng ICU, naupo si Josefina sa isang upuan sa pasilyo. Walang tigil ang kanyang pag-iyak. Umupo si Miguel sa tabi niya. Tita, okay lang po ba kayo? Umiling si Josefina mang, hindi, walang okay sa lahat ng ito. Ikinuyom ni Josefina ang kanyang kamao. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Itinaas ni Josefina ang kanyang ulo. Basang-basa ng luha, ngunit may apoy sa kanyang mga mata. Para kay nanay, kailangan kong manalo. Mga loan shark man yan o kapatid sa labas, hindi ako magpapatalo. Tumango si Miguel. Nandito lang po ako sa tabi ninyo, hanggang sa huli. Tumingin si Josefina sa bintana ng ospital. Walang bituin sa kalangitan ng Maynila. Ngunit alam niya sa likod ng mga ulap nandoon ang mga bituin. Maghintay kayo, tatapusin ko to. Pinunasan ni Josefina ang kanyang luha at tumayo. Lumipas ang 1 buwan.
Gumaling si Nanay Elena at nakalabas na ng ospital. Pabalik-balik si Josefina sa Maynila at Palawan para alagaan ang kanyang ina habang hindi tinitigilan ang paghahanda para sa mga kaso. Walang tigil sa pag-aayos ng mga dokumento si Miguel at Attorney De Leon at sa wakas, dumating na ang araw ng paglilitis. Sa loob ng korte sa Palawan, nakaupo si Josefina sa unahang hilera kasama si Miguel. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Sa upuan ng mga akusado, 4 na tao ang nakaupo, si Aling Conching Embezzlement at Falsification of Documents, si Mang Eddie Embezzlement, si Maricel Accomplice to Embezzlement, at ang fixer na si Mr. Reyes Falsification. 1 buwan lang ang nakalipas, sila ang mga taong minamaliit siya. Ngayon nakayuko sila sa loob ng korte. Tila tumanda ng 10 taon si Aling Conching at Cuba na ang likod ni Mang Eddie. Pumasok ang hukom. Nagsitayo ang lahat at pagkatapos ay umupo. Sisimulan na ang pagdinig sa kaso laban kina Eduardo Santos et al. Para sa kasong embezzlement at falsification. Umalingaw-ngaw ang boses ng hukom. Naging maayos ang takbo ng paglilitis. Isa-isang iprinisenta ang mga ebidensya ng taga-usig, ang ledger book bank statements, CCTV ang fixer at ang recording ng utos ni Aling Conching. Malinaw ang lahat. Sinubukang tumutol ng abogado ng depensa ngunit walang nagawa laban sa matitibay na ebidensya. Dumating ang oras para sa testimonya ng testigo. Testigo Attorney Miguel Santos pumunta sa harap. Tumayo si Miguel. Nagtama ang kanilang mga mata ni Josefina. Tumango si Miguel, isang senyales na okay lang. Kalmadong nagsimulang magsalita si Miguel. Ako po ang apo ni Eduardo Santos at pamangkin ng biktima, si Hinang Josefina Vargas. Natahimik ang korte. Nasaksihan ko po sa loob ng 30 taon kung paano nabuhay ang aking tita, umalingaw-ngaw ang boses ni Miguel. Gumigising po siya ng 4:00 ng umaga tuwing Pasko para maghanda ng pagkain. 3 araw at gabi po siyang puyat para pagsilbihan ang buong angkan. Ngunit ni minsan, hindi po siya nakasalo sa hapagkainan dahil hindi po siya pinayagan ng aking lola. Narinig ang mga bulungan. Tumingin si Miguel sa mga akusado. Lalo pang yumuko si Aling Conching. Lagi pong sinasabi ng lola ko sa kanya, palamunin. Walang kwenta, malas. 30 taon niya pong narinig ang mga salitang yan. Noong 7 taong gulang po ako, naulila ako. Gusto po akong ipaampon ng aking lola. Ngunit ang aking tita ang kumalinga sa akin. Namula ang mga mata ni Miguel. Pinalaki niya po ako ng palihim pinakain at pinag-aral kahit na siya mismo ay walang sweldo. Dahil po sa kanya naging abogado ako. At sa loob ng 5 taon, nag-ipon ako ng ebidensya para matulungan siya. Kagalang-galang na hukom ang aking tita ay biktima ng pang-aabuso sa ngalan ng pamilya sa loob ng 30 taon. Panahon na po para sa hustisya. Natapos ang testimonya. Pagkatapos ng maikling pahinga, binasa ng hukom ang hatol. Ang mga akusadong sina Eduardo Santos Consolacion Santos Maricel Santos at Mr. Reyes ay napatunayang nagkasala. Narinig ang mga hikbi mula sa mga akusado. Subalit isinasaalang-alang ng korte ang alok na kasunduan mula sa biktima. Tumingin ang hukom kay Josefina. Ginang Vargas, maaari niyo po bang ilahad ang inyong mga kondisyon? Tumayo si Josefina. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit matatag ang kanyang boses. Kagalang-galang na hukom, ayaw ko po silang makulong. Nagbulungan ang mga tao, ngunit may mga kondisyon po ako. Tiningnan ni Josefina ang mga akusado. Sila ang yumurak sa kanya, ngunit ngayon kaawa-awa ang kanilang itsura. Una, ibenta ang lahat ng ari-arian ng pamilya Santos para bayaran ang ninakaw na pera at ang danyos sa akin. Pangalawa, ang natitirang utang ay babayaran sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa resort, mga magagaang na trabaho lamang. Kung tutuparin nila ito, hindi ko na po itutuloy ang kasong kriminal. Tinanong ng hukom ang depensa kung tatanggapin nila. Sumang-ayon sila. Ang hatol ay 2 taong pagkakakulong na sinuspinde at papalitan ng 3 taong probasyon.
Ngunit kapag hindi tinupad ang kasunduan, matutuloy ang pagkakakulong. Pinalo ang martilyo, tapos na ang paglilitis. Paglabas ni Josefina, naghihintay si Miguel. Tita, tapos na po. Tumango si Josefina. Walang tuwa, kundi isang pakiramdam ng kaluwagan. At sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit, ang kanyang half-brother si Emilio Jr. Ginang Josefina Vargas. Ako nga po, anong kailangan nyo? Inabot ni Emilio Jr. ang isang sobre. Ito po ang sulat na iniwan ni Itay para sa akin. Mula po sa mga gamit niya. Hindi ito kinuha ni Josefina. Basahin mo. Nanginginig na binasa ni Emilio Jr. ang sulat. June anak, huwag mong kamuhian ang ate mo. Kasalanan ko ang lahat. Iniwan ko siya 55 taon na ang nakalipas. Hindi niya naranasan ang buhay na naranasan mo. Humingi ka ng tawad para sa akin. Umiiyak si Emilio Jr. habang nagbabasa. Pagkatapos yumuko siya sa harap ni Josefina. Patawarin niyo po ako, hindi ko po naintindihan. Iuurong ko na po ang kaso. Gusto ko pong makipag-ayos. Matagal siyang tiningnan ni Josefina. Halo-halong emosyon. Ngunit sa huli nagsalita siya. Mr. Vargas, sa totoo lang huli na para tawagin kitang pamilya, ngumiti siya ng bahagya. Pero siguro okay lang na magkita tayo tuwing Pasko. Nagliwanag ang mukha ni Emilio Jr. Salamat po, maraming salamat po. Inilahad ni Josefina ang kanyang kamay. Tinanggap ito ni Emilio Jr. Isang simula. Tita, ano na po ang plano niyo ngayon? Tanong ni Miguel. Tumingin si Josefina sa labas. Ngayon kailangan ko ng sumulong. Tapos na ang 30 taon ng kadiliman. Oras na para lumabas sa liwanag. Lumipas ang 1 taon. Sa isang maningning na araw sa Palawan, maraming tao ang nagtipon sa harap ng resort. Mga kamera, bulaklak at pagbati. Nakatayo si Josefina sa harap nakatingin sa bagong pangalan ng resort na kumikinang sa sikat ng araw, Josefina's Haven. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang bagay na nakapangalan sa kanya. Puno ang Grand Ballroom para sa paglulunsad ng Josefina Vargas Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga kabataang galing sa foster care. Sa unahang hilera nakaupo si Nanay Elena, malusog na at nakangiti. Umakyat si Josefina sa entablado. Magandang umaga. Ako po si Josefina Vargas. Lumaki po ako sa foster care. Nagkuwento siya tungkol sa kanyang mahirap na pagkabata, ang kanyang kalungkutan, at kung paano siya tinulungan ni Nanay Elena. Lumuha siya at nagpalakpakan ang mga tao. Tumingin siya sa mga kabataang naroon. Sa inyong lahat, gusto kong sabihin, hindi kayo nag-iisa. Darating ang tulong. At ngayon ako naman ang tutulong sa inyo. Muling nagpalakpakan ang lahat. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan siya ni Miguel. Tita, ako na po ang opisyal na legal counsel ng foundation. Ngumiti si Josefina. Itinuro ni Miguel ang isang malaking korona ng bulaklak. Mula po kay Mr. Vargas Jr. Ang nakasulat, "Congratulations, ate." June. Samantala sa bodega ng resort, naglilinis ng sahig sina Mang Eddie at Aling Conching, nakasuot ng uniforme ng janitor. Dumaan si Maricel, tulak-tulak ang isang cart ng mga labahin patungo sa laundry room. Si Ramon naman sa isang malayong fishing village ay nagtatrabaho sa isang bangka para bayaran ang kanyang utang sa sugal. Minsan, tinitingnan niya ang resort mula sa malayo ngunit walang lakas ng loob na bumalik. Dapit hapon na. Umakyat si Josefina sa rooftop, hawak ang litrato ng kanyang ama. Itay, nahanap ko na po ang pangalan ko. Aalagaan ko po ang lahat ng iniwan ninyo. Bulong niya. Dumating sina Nanay Elena at Miguel. Tumayo sila sa tabi niya, sabay-sabay na pinanood ang paglubog ng araw sa dagat ng Palawan. Tita, ano pong iniisip nyo? Tanong ni Miguel. Ngumiti si Josefina. Iniisip ko lang kung gaano katagal bago ako nakarating dito. Hinawakan ni Nanay Elena ang kanyang kamay. Matagal, anak, pero ang mahalaga nakarating ka. Tumango si Josefina. Opo, Nanay, nakarating na ako. 55 taon siyang nabuhay para sa iba. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na siya manugang o asawa ni Numan. Siya na si Josefina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata.
Nanay Miguel, sabi niya pagmulat. Ngayon pa lang talaga magsisimula ang buhay ko. Niyakap siya ni Nanay Elena. Ngumiti ng malawak si Miguel. Mananatili sila roon hanggang sa tuluyang lumubog ang araw habang isa-isang lumilitaw ang mga bituin sa langit ng Palawan. Sa mga mata ni Josefina may ningning na parang bituin. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng kahit maliit na marka sa iyong puso, malugod ka naming inaanyayahang bumalik dito paminsan-minsan. Kung may pagkakataon mag-iwan ng isang mainit na mensahe para sa bida ng ating kwento. Ang iyong mga salita ay maaaring maging lakas para sa isang tao na harapin ang bukas. Taos-puso naming ipinagdarasal ang iyong ngayon at bukas. Maraming salamat sa pakikinig.